sa ating mga mangingisda. Magbabawasan ng mga illegal fish cage, ganon. Opo, at pagkatapos po, atin po pating pinahigpit yung ating law enforcement para po mapigil natin yung mga panirang gawi sa pangisdaan. Opo. At siyempre, yung rehabilitation po ng ating mga mangrove areas, ginagawa po natin yon. Opo. At particular po naman dun sa areas affected by the fish kill, Opo. meron na po tayong team na dinispatch kahapon galing po sa region. Ngayon po naman, alas 5 po, umalis po yung team natin galing Maynila. Opo. Ayan, napanawagan ni Atty. Perez ng BIFAR, yung mga taga Lake Cebu, South Cotabato. O yan, sa Coronadal, ligtas ang mga isda dyan sa inyong pamilya. Bumili na po kayo. Salamat po, Atty. Bumili po sila. Ligtas po ang isda. Ligtas Wala po. pong nakakalabas na isda doon sa fish kill area. Okay. Salamat po ulit. Good morning. Salamat. BIFAR Director Atty. Asis Perez. Mga operatiba ng National Meat Inspection Service muli na namang nagsagawa ng operasyon kontra sa mga umano'y mishandled frozen meat. May live report si Jay Sabale. Jay? Rhea, matapos ang Binyan Public Market kahapon, ngayon naman ang pinasok ng mga operatiba ng NMIS ay ang pamilihang bayan ng Marikina. Ang target pa rin nila, mga mishandled frozen meat at meat products. Alas 3:30 ay tumulak na ang grupo papunta sa palengke. Mag-aalas 4, nag-touch ang grupo at sinimulan na ang inspection at pagkumpiska sa mga natagpuang nakabuyangyang na frozen meat o mishandled meat. Tumagal ang operasyon na mahigit 30 minutos. Sa huli, nakumpiska ng NMIS ang mahigit 530 kilos ng mishandled frozen meat na tinatayang nasa 50,000 pesos. Noong November ng nakaraang taon ay nagbigay na raw sila ng warning sa mga tindahan sa naturang palengke na kanilang finalo up pa noong January 26. Aminado naman ang NMIS na may epekto sa merkado ang ginagawa nilang pagkumpiska sa mga produkto, ngunit ito raw ay para sa proteksyon ng mga mamimili. Definitely may mga epekto ito sa supply at sa presyo. Kasi ito magkakaroon ng additional costing ito doon sa para makakomply sila doon sa AO22. Kasi sinasabi ng AO22 dapat ito mga produkto na itinitin sa palengke ay naka-repack. So yung repacking, packing materials ay siyempre additional cost yung sa produkto. May tatlong facilities na pinagdadalahan ng mga nakumpiskang mishandled frozen meat. Ito ay sa Malabon, Isla Puting Bato at sa May Angat, Bulacan. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Sa tuwing may raid sa mga frozen meat sa mga palengke, hindi maiwasang pumalag ang mga nagtitinda dahil sa umano'y di malinaw na patakaran ng National Meat Inspection Service. Kaya tanong lagi ng mga tindero, paano ba talaga ang tamang pagbebenta at pagsasalansan ng mga frozen meat? Alamin yan sa report ni Cedric Castillo. Sa nakalipas sa mga buwan, kapansin-pansing all-out ang operasyon ng National Meat Inspection Services o NMIS kontra bentahan ng botsa at frozen meat. Nito lamang nakaraang linggo, muling napuruhan ang palengke sa Balintawak, Quezon City nang makumpiska ang mahigit 300 kilong frozen meat na ayon sa NMIS ay kontaminado na ng bakterya dahil sa pagkakabuyangyang ng mga ito. Gaya ng dati, masigla pa rin ang palengke ng puntahan namin. Gayunman, may pangamba pa rin maging ang ilang nagtitinda ng sariwang karne. Malaking epekto yun sa pagtitinda namin. Kahit yung mga frozen meat na nire-raid, ganun sir, affected kayo? Affected talaga. Ang kailangan dyan, tingnan nilang maigi kung anong itsura ng karne para makita nila kung sariwa o frozen. Ito sa inyo? Sa amin talaga sariwa. Ang meat retailer na si Mang Virgilio, dati raw nagbenta ng frozen meat, pero imbes na kita, konsumisyon daw ang napala niya. Palagi ulihin maubos puhunan 15 mil, ganun. Araw-araw? Oo, araw-araw. Pag na-raid? Ha? Pag na-raid? Ay, Red, kawawa kami. Baligtad yung bulsa. Laspag yung... Wala na. Butas yung bulsa namin. Paglilinaw ng NMIS, hindi bawal ang pagbebenta ng frozen meat sa mga palengke. Hindi po bawal ng tinda provided, meron po silang appropriate facilities or equipment para po ma-protectionan po yung integrity ng produkto. Meron po silang freezing, refrigeration equipment. Kung naman nilang makikita ng customer yung kanilang display, siguro po yung kanilang test type freezer, yun po glass top ang cover.
Mula dito sa posting ito hanggang dito sa kabila, bale ito ay 2 stalls. Dito sa palengking ito, kalahati ay 1 stall. Mahigit lamang 1 by 1 meter ang size nito at halos gabewang lamang yung taas. Ang tanong daw, paano ka maglalagay ng freezer kapag ganito yung stall mo? Ang sagot daw, tibagin itong simento. Titibagin, o pumayag ang opisina, titibagin. Ay kung di pumayag, paano? Lagpas pa 1.5 ata yung haba ng rip eh. Kasi nga, yung padapa na rip, mahaba yun. Kulangin yung pisto. Ayon pa sa NMIS, sadya raw hindi uubra kung cooler lamang ang gagamitin sa pag-iimbak ng frozen meat. Hindi raw sapat na proteksyon ng mga ito sa karne dahil matutunaw at matutunaw daw ang yelo. Base naman sa Administrative Order No. 22 ng Department of Agriculture, dapat lisensyado ng NMIS o local government unit ang nagtitinda. Nakalagay din dapat sa sealed plastic ang mga ito habang nakadisplay para maiwasang makontamina. Sa komento naman ng ilang nagtitinda na hindi praktikal kung bibili ng freezer, sagot ng NMIS, non-negotiable ito. Once nagtinda tayo ng isang uri ng commodity, alamin natin kung ano ang kaakibat na obligasyon natin. Kaya po sila in-storage, intended po yun pang long term or long time na bentahan. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Presidente ng Association of Barangay Captains ng Sarangani Province nakatanggap ng cake na may kasamang granada. Sa Negros Occidental naman, kalunos-lunos ang sinapi ng isang batang lalaki matapos pugutan ng lalaking kalalabas lamang umano sa drug rehab. Pasintabi lang po, maselan po ang balitang ito. At narito na ang Ratsyada Probinsya, hatid po ni Maria Bulaklak Ausente. Sa isang taniman ng tubo sa Binalbagan, Negros Occidental, walang awang pinugutan umano ng isang lalaki ang isang batang 6 na taong gulang. Saksi sa pagpatay kay MJ Aguirre ang isa niyang kalaro. Kwento niya, niyaya sila ng sospek na pumunta sa tubuhan. Pagdating daw nila roon, iniwan siya sa labas ng taniman at magkasamang pumasok sina MJ at ang sospek. Maya-maya lang, nakarinig siya ng iyak at sigaw. Dahil sa takot, tumakbo siya palayo at humingi ng tulong sa kanyang kuya na tumawag naman ng mga pulis. Nadata ng mga pulis sa lugar ang napugutan ng katawan ng biktima. Naaresto rin ang sospek sa kanyang bahay pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa krimen. Sasampahan siya ng reklamong murder. Napag-alaman na ang sospek ay kalalabas lang ng drug rehab sa Bacolod. Nagamok at walang habas na nagpaputok umano ng baril sa isang padasal ang isang retiradong sundalo sa Bacolod, Negros Occidental. Na-recover ng mga pulis kay retired Staff Sergeant Nestor Estrellanes ang kanyang mga armas. 4 na tao ang tinamaan ng bala at namatay. Sugatan naman ang isa pa. Hindi pa rin matukoy ng mga pulis ang dahilan kung bakit biglang namaril ang retiradong sundalo. Kusa namang sumuko ang sospek at ngayon nakakulong sa Pontevedra Police Station. Tumagi siyang magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa reklamong murder at frustrated murder. Nakatanggap ng cake na may kasamang granada ang presidente ng Association of Barangay Captains sa Sarangani. Isang bata raw ang nagatid ng cake sa opisina ni Sarangani ABC President Delia Constantino ayon sa kanyang staff. Wala raw noon si Constantino dahil nananghalian. Agad tumawag ng pulis sa mga tauhan ni Constantino nang malamang may pampasabog ang cake na galing sa bata. Ikinagulat ito ni Constantino dahil wala naman umano siyang kaalitan. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Ausente reporting. Gumuhong minahan sa Paracale, Camarines Norte, bantay sarado na ng mga pulis. Ito ay para masigurong walang makapasok rito kahit pa ang media. Sa pinakauling tala, 2 bangkay na ang narecover sa guho, habang aabot pa umano sa 30 ang pinangangambahang nalibing ng buhay. Nakatakda namang ipatawag sa Biyernes ng Sangguniang Bayan ng Paracale ang lahat ng may kinalaman sa pagguho, lalo na't matagal na umanong ipinagbabawal ang pagmimina sa kanilang bayan. Handa naman daw ang operator ng minahan na CMI Mining na tulungan ang kaanak ng mga biktima. Operasyon sa bata sa Peru na may kakambal sa kanyang tiyan, naging matagumpay. Paula Abdul tinanggal na raw bilang judge sa talent search show na X Factor. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.